Si Lebron ay nag-high school sa St. Mary High School. Siya ay may taas na 6'2" noong kanyang freshman year. At noon nga ay isang malaking hadlang talaga si Lebron sa lahat ng kanilang mga makakalaban dahil nga sobrang athletic ni Lebron ay napakalakas talaga ng katawan nito at sobrang bilis pa nitong gumalaw. Kaya naman ganun na lang naging matunog ang kanyang pangalan sa larangan ng basketball. Sa katunayan, 3 beses niyang pinangunahan ang kanyang koponan na St. Mary para mapanalunan ang 3 kampyonato. Kaya naman kabi-kabi lang mga parangal ang kanyang natanggap. Sa paglalaro sa high school, tinanghal siya bilang 3 times Ohio Mr. Basketball, 2 times Gatorade National Player of the Year, 2 times High School Player of the Year, 2 times Parade High School Player of the Year, at kabi-kabila pang mga awards. Kaya naman si Lebron James ay hindi na nagkolehiyo pa dahil pumasok agad dito sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Noong 2003 sa kanyang edad na 18 years old ay nadraft na si Lebron sa NBA. Nakuha siya bilang first overall pick ng Cleveland Cavaliers. At sa mga yugtong iyon ay napakataas ng expectations kay Lebron dahil siya ay inaasahan noon na susunod sa yapak ni Michael Jordan at binansagan din siyang the chosen one. At hindi naman binigo ni Lebron ang kanyang mga tagahanga dahil ng kanyang rookie season ay siya talaga ang sinandalan ng kanyang koponan dahil wala din siya masyadong nakakatulong noon sa Cavs. All-around player talaga ang ginampanan noon ni Lebron James. Nagtala siya noon ng kanyang first season na 20.9 points per game, 5.5 rebounds per game, 5.9 assists per game at 1.6 steals per game. Dahil sa impresibong stats na ito, siya ang tinanghal noon bilang NBA Rookie of the Year. Ngunit bagamat napakaganda ng performance nito at itinanghal na Rookie of the Year, ay bagsak naman ang kanilang team records sa regular season dahil hindi sila nakapasok noon sa playoffs. Pero nung sumunod na season, 2004 to 2005 season, napabilang agad ito sa kanyang unang All-Star game. Umangat din sa 27.2 points per game ang kanyang scoring output, ngunit hindi pa rin mabitbit ni Lebron ang kanyang koponan sa playoffs dahil lagapak na naman sila sa season na ito. Subalit sumunod na season naman, 2005 to 2006 season, nang mabitbit na ni Lebron ang Cavaliers sa playoffs. Grabing buhat ang ginawa ni Lebron dito mga Lods dahil nagtala siya sa season na ito ng 31.4 points per game, 7 rebounds per game, 6.6 assists per game, at ang kanilang record noon ay 50 wins at 32 losses at nakuha ang 4th place sa East. Maganda ang kanilang naging first round playoffs noon dahil tinalo nila ang Wizards. Subalit pagdating ng semis ay pinadapa sila ng Detroit Pistons. Sobrang buhat ang ginawa ni Lebron nung kanilang playoff runs dahil nagtala siya ng kanyang playoff appearance na 30.8 points per game, 8.1 rebounds per game, 5.8 assists per game, at 1.7 steals per game. Kaya talaga namang nangangailangan si Lebron ng tulong. Ngunit 2006-2007 season ang simula ng prime ni Lebron James. Dahil muli niyang dinala ang Cavaliers nang hindi na nangangailangan pa ng makakasamang superstars. Dahil hindi lang niya binuhat sa playoffs ang Cavaliers kundi hanggang NBA Finals. First round pa lang noon, halimo na ang performance ni Lebron matapos nilang talunin ang Wizards. Sa semis naman, tinalo nila ang New Jersey Nets hanggang Game 6 at sa Eastern Conference Finals naman ay nakabawi si Lebron sa Detroit Pistons na tumalo sa kanila noong huling playoffs. Kaya sila ang umabante noon sa 2007 NBA Finals. Subalit sa finals ay solidong kupunan ang kanilang kailangan pataubin dahil nakalaban nila noon ang
ang koponan ng San Antonio Spurs na pinangungunahan ng kanilang Big Three noon na sina Manu Ginobili, Tony Parker at Tim Duncan. At sa kasamaang palad ay madali lang tinalo ng Spurs ang Cavaliers dahil pinataob lang sila ng Spurs noon sa finals. Sobrang nadismaya noon si James sa Cavaliers at tumagal pa siya ng hanggang 3 seasons pa sa Cavs at naghahangad na masungkit nila ang kampyonato. Ngunit 2009-2010 seasons naman nang mapanalunan niya ang back-to-back regular seasons MVP awards. Subalit nanalo man siya ng 2 magkasunod na MVP seasons ay naging mahirap pa rin sa kanya ang makakuha ng kampyonato. Kaya naman tumungo noon si LeBron sa mabigat na desisyon dahil noong July 1, 2010 nang maging unrestricted free agent siya noon, maraming napagnegosasyon sa kanya noon ng mga koponan, ngunit nagdesisyon si LeBron noon na sa koponan ng Miami Heat siya maglaro. Kaya 2010-2011 seasons nang mabuo na nga ang Big Three ng Miami Heat na sina Bosh, Wade at LeBron James. Magkakasabay na draft noong 2003 ang tatlong ito at sa season ng ito ay maglalaro na sila sa iisang koponan. At sa kanilang unang season ay nabuo agad ang kanilang chemistry. Bagamat pare-pareho mga scorer ang tatlong ito ay naka-sentro pa rin ang kanilang scoring kay LeBron dahil siya ang pinanggagalingan noon ng kanilang steady output sa opensa. Nagtala siya noon ng 26.7 points per game, 7.5 rebounds per game at 7 assists per game. Naging maganda naman ang tinakbo ng kanilang koponan sa season na iyon hanggang makaabot nga sila noon sa 2011 NBA Finals. Wala man makatalo sa kanila noon sa playoffs, ngunit pagdating ng NBA Finals nang makaharap nila noon ang koponan ng Dallas Mavericks na kung saan nabigo silang nakuha ang kampyonato, ngunit naging maalat man sa kanilang koponan noon makasungkit ng kampyonato. Kaya noong sumunod na 2011 and 2012 season ay simula ng paghahari ng Miami Heat sa NBA. Napanalunan niya din sa season na ito ang kanyang pangatlong MVP awards. Noong regular season ay pumwesto sila sa second seed, ngunit pagdating ng playoff ay naging dominante ang kanilang koponan dahil walang makatalo sa kanila sa playoffs. Sa first rounds ay giniba nila ang Knicks, sa semis naman ay pinabagsak nila ang Pacers, ngunit sa Eastern Conference Finals napalaban sila ng husto sa Boston Celtics. Umabot sa Game 7 ang kanilang serye at nanaig pa din ang lakas ng Miami Heat, kaya naka-advance sila noon sa 2012 NBA Finals. At nakalaban naman nila ang koponan ng Oklahoma Thunder na pinamumunuan noon ng kanilang Big Three na sina Harden, Durant at Westbrook. Ngunit sa serye nila kontra Oklahoma ay walang kahirap-hirap nilang tinalo ito na tinapos lang nila sa Game 5. Kaya sa wakas ay nakuha na nga ni LeBron ang kanyang unang NBA championships sa kanyang karera at siya din ang tinanghal bilang NBA 2012 Finals MVP. 2012 and 2013 season naman nang mapanalunan nila ang kanilang back-to-back championship. Ito yung buzzer beater ni Ray Allen na nagbigay nag-asa sa kanila at mapwersa pa sa Game 7 ng serye, at sa kanilang Game 7 ay sila pa ang nanaig para makuha ang kampyonato kontra Spurs na nagbigay ng pangalawang championship ni LeBron at ikalawang Finals MVP award. 2013 to 2014 season naman ay tinangkapan ng kanilang Big Three para makuha ang NBA 3-peat championship at muli nilang nakalaban ng Spurs sa 2014 NBA Finals.